Okay, Hebrews chapter 12, Ayag mo. verse 2. Hebrews chapter 12, verse 2, basahin ko, pakinggan niyo. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is sit down at the right hand of the throne of God. Let's pray. Our loving Father, thank you po, Lord, sa iyong salita. Thank you rin sa iyong kabutihan at Sweet Holy Spirit, help us, help me at maabot aming spiritual need dito sa service online. Salamat po na marami sa mga blessing spiritual na matanggap namin. In Jesus Christ's name, Amen. Ang title ay Looking unto Lord Jesus. Yung title, Looking unto Lord Jesus. So, tayo bilang mga manampalataya ay marami tayong tinitingnan. Kaya pag tayo ay tumingin tumingin ng paharap, siyempre meron tinatawag na encourage ka lalo sa mga tao na tumutulong sa iyo at mga tao na mga maganda ang perspective sa buhay. Pero kung may mga tao naman na nag-lockdown sa iyo, siyempre ma-discourage ka pag tumingin ka na paharap. Pero pag tumingin ka naman sa taas, sa Panginoon, looking to Jesus, doon sa langit, ay siyempre, ma-encourage talaga. At hindi ka ma-disappoint sa Panginoon. Sabi niya ay, God never fail you. Kaya looking unto Lord Jesus. Of course, bilang mga tao, lalo kung mga baguhan pa lang ang mga Kristiyano, siyempre titigin sila sa kapwa nila mga palataya. Siyempre iba dyan dismaya, iba ay ma-disappoint. So depende yan kung yung quote-unquote Christian, ay Christian talaga kung kama lang siya. Yung tinatawag na kasama sa mixed multitude or piki na false brethren. Ayun, dismaya ka talaga, lalo kung mga baguhan ng mga manampalataya. Pero kung ikaw ay hindi ka tumitingin sa ganon, kundi sa pangako ng Panginoon sa Bible at kay Lord Jesus, siyempre, kahit ano ang circumstance na mangyari sa paligid, sa kapwa mo, patuloy ka pa din sa Panginoon. Kaya, mahalaga looking unto Lord Jesus lang tayo. So, yan ang kagandahan lang sa ating buhay na ito na bilang Kristiyano. Kaya dito sabi sa Hebrews nga sa verse 1 nga, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. So maraming mga witnesses dun sa kalangitan. Let us lay aside every weight, lay aside yung mga kabigatan and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. So bawat isa sa atin ay barong takbuhin. At yung nagpapabigat sa ating Christian life ay yung mga, sabi dito ay yung kasalanan. Kaya maganda na bilang Kristiyano ay tayo, mamuhay tayo na mayroong kabanalan. Kaya sabi ng Panginoon ay, be holy, for I am holy. At ang napapalungkot na naman sa tao ay yung lalo si Kristiyano ay kasalanan. Siyempre sa mga unbelievers, ay baliwala yan sa kanila yung tinatawag na mga kasalanan yan. Parang na sila yan. Manhid na or way of life na nila yan sa mga kasalanan na ginagawa nila sa mga vices. So baliwala na. Pero sa Christian, pag nagkasala tayo, siyempre yan ang nagpapalungkot sa atin. Kaya mahalaga na mamuhay tayo na malapit sa Panginoon. At kung nakakamali, lapit sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay mayroong pangako na 1 John 1:9 na if God is faithful na tayo ay to cleanse us from all our unrighteousness. So, kaya dito sa verse 2, looking unto Jesus. So number 1, the author of our faith. So yung may akda, no? Hindi siya ayan akda. Ang may akda, ang author ng ating panampalataya ay
Walang iba kundi si Lord Jesus Christ. Papasalamat tayo na ang ating yung tagapagsulat, yung author ng ating pananampalataya ay si Lord Jesus mismo. Siyempre, maraming mga faith eh. Yung pagdating sa Buddhism, ang faith nila ay kay Buddha. Sa Islam naman, ang kanila si Muhammad, si Allah. Kung sa Japan naman, si Shintoism. Yung faith naman ng mga Hindu. Sa India, siyempre, meron silang tinatawag na 1 million gods. Could imagine, million yung Diyos nila. At siyempre yung mga ancestral, yung mga ancestor, yung mga sinauna ng mga tao, meron din mga belief yan, iba-iba. Pero tayo, ang ating belief, ang ating faith, ay ang author nito ay si Lord Jesus Christ. Sa iyong I am, yun ang pangalan ng Diyos. Tinanungan ni Moses, Lord, pag may magtanong kung sino pangalan mo, ano ang pangalan mo, Panginoon. Sabi ng Panginoon ay, I am that I am. Ako'y si ako nga. Ibig sabihin, si Jesus Christ yan. Kasi si Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. Ayun. So, at yung Diyos na yan ay ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, and Diyos ni Jacob. So, ibig sabihin, ang Diyos natin ay buhay. Amen? Jesus is risen from the dead. Siyempre, namatay na naman siya for the sake yung katawang lupa para lang mabayaran yung kasalanan natin. Kasi hindi siya magkatawang tao, hindi mamatay ang Diyos kasi ang Diyos ay Espiritu. God is Spirit. So, salamat tayo ang ating author of our faith ay ang Panginoon Kristo, siya ay buhay. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So, salamat tayo sa Panginoon na ang ating author na ating panampalataya ay buhay. Kaya sabi ng Biblia kung hindi nabuhay si Jesus Christ, tayo yung pinaka-most miserable. Miserable ang ating panampalataya kung si Jesus ay hindi nabuhay. So, pasalamat, nabuhay si Lord Jesus. Jesus Christ namatay, inilibing, after 3 days, nabuhay na muli. So, ang ating panampalataya ay may kabuluhan. Kasi ang may sulat nito ay si Jesus Christ. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na ating sinasamba, ating pinaglilingkuran, na after tayo iligtas ng Panginoon for by grace, ay saved through faith, at tayo na ay saved by God's grace, sa mananampalataya kay Jesus, free gift of eternal life, alin tayo nagsiserve sa Panginoon. So, salamat tayo. Unlike sa mga ibang tao doon sa Africa, ang kanilang dinidiyos dyan ay elepante, crocodile, cobra, din ang dinidiyos nila doon. Kaya, salamat tayo ang atin si I am that I am, si Lord Jesus Christ. So, napaka-blessed natin. Siyempre dati, ang ating paniwalaan kung sino-sino lang. Yung tinatawag na pagan religion. Pero salamat tayo ay napunta sa panampalatayang Baptist. Baptist is not religion. Sabi ni Pastor Nabli kanina ay Baptist is not religion, kundi yung kumbaga ay religion, gospel, message gospel. No? Maganda isulat ko nga yun pa na we are not here for religion but for yung about Jesus Christ na ina-offer sa iyo yung salvation, eternal life through Jesus Christ. The number 2, the finisher of our faith. Yan. So yung author, yung katulad ng Bible na ito, author nito ay Holy Spirit. Then, ang author natin panampalataya, si Jesus Christ. And then, siya rin ang magtatapos, the finisher of our faith. So, sabi nga ni Lord Jesus ay sa cross of Calvary, it is finished. Ibig sabihin, natapos niya na yung mission niya na i-offer niya yung buhay niya sa iyo. Kaya kung tayo man ay nag-offer ng buhay natin sa Panginoon, ay hindi pa rin sapat yan compare sa ginawa ni Jesus Christ sa cross. Yung ating paglilingkod, hindi pa rin yan matumbasan yung ginawa ng sacrifice ni Jesus. Kaya nga, yung Diyos Ama nga, binigay niya yung God God the Father, binigay niya yung kanyang the first and the last.
the best. Ibig sabihin, yung beginning at ending, no? Ibig sabihin si Jesus ay siya yung first and the last sa Book of Revelation. Ibig sabihin, binigyan niya sa atin. At siya yung the finisher of our faith. At siya yung magtatapos ng ating panampalataya. Ibig sabihin, pag dito tapos na tayo dito sa sanlibutan, it's either na dumating si Jesus Christ ngayon, bukas, o sa mga kakalawa, or dumating siya na buhay tayo, or pagdating niya dito, wala na tayo. Ibig sabihin, next generation na, tulog na tayo, ibig sabihin, patay na tayo. At kung matapos man ang ating buhay dito sa lupa, importante ay nakatapos tayo sa finishing line. Kasi sa ni Apostol Pablo, ay I finish. I press toward the I mark. press toward the mark for the prize of the calling of God. Mayroong verse doon na, I have finished my course. Tinapos niya na ang kanyang kurso. Kaya, tulad ni Ate Juan, tap ni Doris, at the age of 54, no? Natapos niya na yung kanyang course. Ibig sabihin na naging tapat siya sa ministry of kitchen. Yan. Pag sa PHL Cemento, ibig sabihin na hanggang doon na lang yung buhay niya. So natapos niya na. Ibig sabihin sa atin din naman, may kanya-kanya tayo, hindi lang natin alam kung abot tayo ng 120 o 100. Importante, faithful lang tayo sa Panginoon. Kaya, every opportunity, JJ, makinig, every opportunity ay gawin na, tulad nun, praise the Lord, si Hannah Diyos, marunong siya mag-violin, no? Sabihin, preparation lang, kung mayroon man siya panawagan na maging pastor's wife, missionary's wife, at the same, marunong na siya. Marunong sa gitara, organ, piano, ukulele. Tapi kaya ikaw, Jay, dapat matuto ka rin na sa mga siguro instrument ay kung yan, yung preparation yan. Ako kung bata-bata lang ako, dapat nakapag-aral ng English ba na education or engineering, civil, kasi magamit din sa paglilingkod sa Panginoon. Eh, siyempre, kuha na tayo eh. Malapit na tayo mag-senior citizen. 6 na taon na lang. Wow, excited na ako. Para maraming discount. Ibig sabihin, kung bata-bata lang ako, ay imagine dun sa Japan, ang Christian lang doon, baka hindi ka mabot ng 1% lang. Could you imagine at ang Japan ay mas marami pa sa Pilipino yan. Kung tayo ay 118, ang mga Japanese siguro mga 120 million o may higit pa. Mas marami pa sila kaysa sa Pilipino. Kasi sa Japan wala doon wala yung walang mga war on drugs, walang NPA, walang MILF. Kumbaga walang patayan ito sa Pilipinas kasi ang dami. Siyempre mayroong mga leftist, may mga extremist na mga Muslim. Kaya siyempre kapag Pilipino rin, mga sundalo, nag-away-away. Kaya ang populasyon tuloy ay gakwan, di ba na din, no? Pero sila, wala silang ganun dun sa Japan. Kahit dun sa may Europe, wala rin. Dito lang sa Pilipinas lang, yung may ganun na nabanggit ko. Kaya, imagine 1% lang o baka wala nga 1% ng Christian sa Japan. Pero ang hindrance din talaga, language. So, kailangan mag-aral mo pa talaga. So, it's another pang yan. Hindi madali mag-mission. Foreign, kasi mag-aral ka pa ng language. Tapos yung visa mo pa. Like kung may pamilya ka, it's maraming pera ang kailangan yan. Mga ganun ba? Kaya, grab the every opportunity. At ang Panginoon ang tatapos ang ating panampalataya. Siyempre, finish our faith. Ngayon, ibig sabihin, ang takbuhin natin, katulad ni Apostol Pablo, ay finish my course. So, ibig sabihin, maging faithful na tayo. Katulad niyo nung mayroong runner, di ba kung sa isang bansa yung Afrikano, no? Tapos na yung tapos na yung running sa Olympics. Di ba, tapos na? Tapos siya takbo pa rin siya. Pero marami na rin nag-quit, nag-stop na, siyempre na-injured o pagod. Pero siya, tapos na yung ng event, may nanalo na, first, second, third. Pero
Panlas talaga, patuloy pa rin siya. Nang interview siya, bakit ka nagpatuloy na magtakbo eh, tapos na yung, yung race, running. Sabi niya, pinadala ako dito ng aking bansa, hindi para maghinto, kundi tapusin yung takbuhin. Alam mo, mas kilala pa siya, mas sikat pa siya, well known pa sa kumpara sa nag-gold medal. Meron pinpoint, tapos merong binigyan pa sa doon sa Olympic yun sa Japan eh. Pero pang Afrikano siya. Diba ka anong bansa yun? Kung Bangladesh ba? Or sa mga pobre rin, mahirap na bansa. Tapos meron pa siyang parang doon, binigyan pa siya ng auditorium o pinangalan o lugar. Basta pinangalan sa kanya. So ang doon, point doon, tinapos niya, finish the race. Ganun din sa ating panampalataya. Dapat tayo ay tapusin natin. Kumbaga ay, mayroon kasi mga good starter pero hindi magandang finisher. Ibig sabihin, mula sa paglilikod sa Panginoon, dapat by God's grace, tapusin natin. Kumbaga, nabasa ka na rin naman, naalala ko sabi ni Sir Dob, siyang teacher sa Bible School, nabasa ka rin naman, kumbaga sa mga Bible student, nabasa ka rin naman, maligo ka na. Yung iba kasi ay, nabasa na, nag-Bible School na, after 1 semester o 1 year, nag-quit na, umuwi na sa kanila kay napagod na sa training. Pero merong speaker doon na taga Uganda, Africa, pastor siya. Doon nag-preach rin sa itong 26 World Mission Conference, Patangkad. Nag-preach siya. Siyempre nakapunta, na-invite man siya sa mga influential siya. Tapos napunta siya sa Bitani Makati last year. Attindi lang siya, nag-testimony lang. Pero ngayong taon, last February 18 yata, may nag-preach siya sa umaga. Tapos ang anak ko lang yung pinadala niya sa Bitani Makati. Ay, yung anak niya ay nagtawag, nag-communicate ba? Daddy, ang hirap pala dito maging privileged student. Kasi privileged student katulad ni Joseph, stay in. Talaga ay, homeboys tawag kung lalaki, babae, homegirls. So daddy, ang hirap pala dito. Siyempre baka doon sa kanila sa Uganda, mag-big church sila or okay na sila, kaya medyo okay ang status of life. Ay, pero pag doon ka sa Bible School, privileged student ka, siyempre ikaw galinis ng CR, gawalis, gapunas, mga pews, and everything ba? Surveying, dissertation, mayroon tinatawag na mana ministry, gapunta sa mga school, gapakain ng mga manoris, sira ng about Jesus Christ, at meron din sa prison ministry, iba naman ay BIC, yung gaturo values instruction class yata yan, gaturo sa mga school, doon sa Pasay City, sa Makati City, siyempre training, siguro ay, at sa gising siguro may devotion pa. So nahirapan siya. Ay, sabi ng daddy niya, I will buy you ticket. Bibili rin ng ticket, uwi ka na dito. No, daddy, no, daddy. Sabi niya, hindi daw. So, sabi na training yan para matapos yun sa pag-Bible school. Kumbaga, naligo ka na, nabasa ka na, ligo ka na. Kasi tapusin mo na yung pag-aaral. Ganun sa ating pananampalataya. Tapusin natin kay Lord Jesus Christ by the grace of God. Siyempre maraming mga, sa ating sa takbuhin kasi, maraming mga rough road yan. Unlike siyempre sa mga Olympics, smooth. Pero pag sa mga biking or mga racing, ng anuman, may mga rough road. Pero sa ating Christian life. And then number 3, who endured the cross. Si Lord Jesus ay binata niya or dinantos niya yung cross, yung rugged cross. Siyempre, ang hirap nun. Alam niyo si Lord Jesus nga, hindi niya nabuhat na yung cross ng bandang huli. Nabigatan siya. So, exhausted na siya, hirap na siya, pagod na. Marami ng dugo kasi na natanggal sa katawan niya, na umagos. Kaya sa sobrang pagod, sa init, sa gutom, sa uhaw, kaya yung cross na doon ay pinabuhat na lang kay, I think si Simeon. Dahil sa kanyang sakripisyo para sa atin. Pero ganun pa man, tiniis yun hanggang sa cross, na-endured the cross hanggang mapako siya, masaktan. Kaya minsan mayroong mga
nasabi, no? Oh, yung nilikha niya, yun ang nangsampal sa kanya. At nagpapako sa, siyempre nilikha yung mga tao. Siyempre, makasalanan yun eh. Kaya, tayong mga tao ay, kung that time, pinapako siya. Siyempre yan ang kuha ng Panginoon eh. Para mapahinuhod, mawala yung galit ng Diyos, ay kailangan mag-sacrifice mismo yung bugtong anak ng Diyos si Jesus Christ. Tayo, di natin maintindihan yan. Na ikaw nilikha mo yung tao, tapos yung tao nang dumami na nakasala, tapos yung bugtong mong anak, isakripisyo mo para sa kanila lang. Kumbaga ay kasalanan nila yan, tapos ikaw mo sakripisyo, yung anak mo ay ipapako sa cross. Kumbaga ay, kung isipin mo, no, parang agrabyado ikaw, parang ikaw yung lugi. Pero sa Panginoon, nakaisipan, hindi natin yun matungkad sa kaisipan natin na parang ganun, na unfair naman na ikaw na lumika ng tao, tapos yung tao pa ang sumampal sa anak mo, sinakta yung anak mo, pinako sa krus, niliba. Kumbaga, sa tao, unfair yun. Pero sa Diyos, nang hindi natin yun ma-question dahil ang Panginoon ay mayroon siyang wisdom na hindi kaya nating abutin o arutin. Tayo ay limited, pero ang Panginoon siyempre, tayo finite, tayo finite being, infinite ang Panginoon. So, for the sake na yung dahilan doon ay huwag nating take for granted yung sacrifice ni Jesus Christ. Ibig sabihin na ang Panginoon nga, binigay yung first and last si Jesus Christ. So, ibig sabihin, pahalagahan natin. Huwag nating aksayahin. Amen? Huwag nating sayangin. Kung sa English ay, don't take it for granted. Kung sa Tagalog ay, binabaliwala nila yung ginawa ng Diyos. Kaya hindi naman nila masisi ang Panginoon pag hindi sila naniwala, tumanggap sa Panginoon at mapunta sila kay Satanas, sa impyerno. Hindi na nila masisi ang Diyos kay ginawa na ng Diyos ang lahat ng paraan. Parang tao'y maligtas. Mayroong mga ngaral, mayroong missionary, mga panahon. Hanggang ngayon, mayroong salita ng Diyos. Mayroon ding social media, mayroong Facebook, Messenger, may Twitter, may Google, lahat na. Mayroong TV, radio, na mga about sa gospel of the Lord Jesus Christ, paano maligtas. Mayroong mga nagsakripisyo, naggastos para ang gospel ni Jesus Christ. Good news of salvation na through faith kay Jesus, through believe in Jesus, punta ng langit. Ganun lang. So, pahalagahan. Mayroon nga mga ibang grupo naman gumagastos rin sila, pero mga koto sila. Ibig sabihin, mali ang ilang turo ng kaligtasan. Sa atin, tama. May tayo, for by grace are you saved through faith. Faith lang kay Jesus. Wala nang dagdag, wala nang bawas. Jesus Christ lang. Ano pala tayo alam. So, tini-issue ng Panginoon. Kaya may mga tao rin, mga missionary rin, nag-injure din. Katulad dun sa, nakita mo, no? Ilan yung 2 years old sa North Korea, 2 years old ba? O 3, naulihan na ng Bible. Ikuan siya, ibibilanggo siya for life sentence. Imagine, may Bible ka lang, life sentence na yung parusa. At doon nga, nakita ko mga foreign missionary sa India, yung sasakyan nila, sinunog. Yung mga Bibles, mga gospel tracts, mga babasahin ba, sunog man. Siyempre, sinaktan man sila So, gano'n, no? Pero nagpatuloy sila, endured sila. Dahil for the sake of the gospel. Sabi naman ng Bible yun the people will hate you because of me. Even sa Israel. Kaya paparin natin mga Jewish people na sila. Pero meron mga Jewish people na ligtas na rin. No? So praise the Lord. Kaya ganon. Meron dong presidente ng Amerika, pumunta lang sa ibang bansa, nag-golf lang, golf. Tapos pag uwi niya sa Amerika, may red carpet gate, mayroong welcome.
Nang gold na lang doon, naglaro na bakasyon, pero pagbalik ay matindi din ang kanilang pagsalubong. Ang kasabayan nila, mag-asawang missionary, na doon sila sa field ng halimbawa mga 20 to 30 years na nag-mission. Tapos pag uwi nila sa kasabay nila presidente, walang welcome sa kanila. Kumbaga, parang nagtampo yung partner na ng group lang yung leader ng bansa. May welcome. Tapos tayo na napapagal sa Panginoon. Wala man natin yung welcome. Kumbaga, hindi madali ang mag-mission, foreign, lalo na kahit local rin, hindi madali sa sitwasyon. Tapos wala man ng welcome party o palakpak, wala. Ay sabi doon ay, siyempre wala pa naman tayo. We are not in the home yet, ibig sabihin sa heaven na wala, doon na mawakigan yung well done, thou good and faithful servant. So, tiis lang, endure the cross. Siyempre, hindi, no, sa ibang lugar na nag-endure talaga yung mga Christian, kahit sa Nigeria o sa Pakistan o sa Vietnam. Doon sa Vietnam nga, pag mayroong nagsimba doon na Vietnamese, yung pastor, iba-bribe niya, i-blackmail niya. Kung hindi ka magbigay ng pera, isumbong kita sa pulis. Kaya ganun, patagoin sila. Pero tayo din sa Philippines, we enjoy the privilege or blessing na malaya tayo. Then the last, number 4, who sit down at the right hand of the throne of God. So ang Panginoong Isus, sabi ng Bible, nakaupo sa right hand of the throne of God. Ibig sabihin, kung right hand yan, makapangyarihan din dyan. Diba? Right hand yan ni Governor, right hand ni Mayor. Minsan yung mga right hand, sila pa ang mas may say pa, di ba, no? Mga right hand pa, sila pa parang Prime Minister. Tahimik lang yung sa mga bansa meron silang hari. Sa mga ibang bansa meron silang hari. Pero ang nagapalakad ng government, mga prime minister pa. Kaya, who sit down at the right hand of the throne of God, si Lord Jesus. So siya ay nakapangyarihan, nakaupo. Tumayo rin si Jesus noong si Stephen ay binato bilang martyr. Siyempre, ikaw na martyr din yan. Kasama rin ni James, yung apostle. Pero si Jesus tumayo para i-kanya standing ovation. Kaya, bilang powerful si Jesus, sabi nga, all power is given unto me in heaven and earth. Kay Jesus Christ, binigay na ng Diyos Ama. So, pray natin to the Lord of the harvest that He will send forth more laborers. Alam niyo, ang bansa nating research ko, kung ilan, sa buong mundo, ang bansa ay 195 nation. Sa 195 nation, dalawa doon ay nang hindi pa na-approve daw yung Palestine saka yung sa Vatican. Hindi pa approve. Pero kung ilagay mo pati yung Vatican City bilang bansa at saka yung Palestine, 195 na lahat. Tapos divide ko sa 66 na yung missionary na under sa mga churches at ng under sa, ibig sabihin, gumagamit ng facility ng Asian Baptist Clearinghouse ay 66 nation. Yung mga missionary na 300 plus, ga-represent sila sa 66 nations. So, alam mo kung ilang percent ang ngayon? 33%. Ibig sabihin, kung 66 nation, may missionary na, yung iba doon may isang, iba may dalawa, may iba tatlo, iba may 7, may iba 10. Karamihan missionary ay sa Cambodia. Madali kasi punta sa Cambodia. So, ibig sabihin, 33%, ibig sabihin meron pang bansa na walang missionary, mga 129 pa. Ibig sabihin, may 129 pa na bansa. Isa na doon yung Afghanistan, walang missionary. Ano pang bansa walang missionary? Sa ngayon, wala kaya missionary na sa China na galing sa sa clearinghouse kasi umalis na si missionary Rad. So, marami pa yan sa mga ibang bansa. Ibig sabihin ay, at least paano na na-fulfill na ng Church ng Panginoong Hesus sa Bethany Makati yung ginagawa. Kaya, by God's grace, meron na silang 87 foreign missionary
At sa may apat pa na waiting, 2026, so 91. At may nag-surrender na 12. At isa doon ay local, so meron pang 11. Pero siyempre, kailangan pa meron mag-aral, interviewin pa. Pero ang nag-surrender ay 26 lahat dito ang conference. 12 from dito ni Makati. So praise the Lord. At tayo ay kabilang sa bita ni Makati na missionary, tayo local missionary. So pasalamat tayo sa Panginoon. So pray lang natin na marami pa tayong dapat gagawin. No? So may matalino lang tayo at walang mga masama sa gadget na paggamit, pero maging wise tayo na wag ang time natin puro na sa gadget o sa cellphone, sa mga high-tech kaya minsan naagaw yung ating time. So maging wise lang tayo. Gamitin yung gadget siyempre para sa gawain ng Panginoon para yung gospel, mag-share. Okay, so looking unto Lord Jesus. Number 1, the author of our faith is siya, the great I am, the finisher of our faith, ang Panginoong Isus. I am that I am, who endured the cross. Tinis niya yung cross. At tayo rin ay dapat magtiis rin. Who sit down at the right hand of the throne of God. So siya makapangyarihan, right hand of God, nakaupo. Ibig sabihin, tayo ay mayroong assurance na ang Panginoong Isus ay powerful, omniscient, omnipotent, omnipresent. Siya yung binigyan ng authority ng Ama. All power is given unto you by Jesus Christ in heaven and in earth. So yun ang assurance natin. So, glory to God. Only Lord Jesus Christ saves. Let's pray. Our God, our loving Father in heaven, Lord, thank you sa iyong salita. Pagpalaan niyo po sa aming mga puso, Lord. Thank you na kami po ay napabilang sa na-adapt kami ng Bethany Baptist Church sa Makati. Thank you na kami bilang Bethany Baptist Church Mission Kalibo. Lord, we pray, bless niyo po ang gawin dito, Panginoon, kay pagpugad sa amin ng people, men, money, materials, ministry, Panginoon, na walang ko maligtas, Panginoon. At marami pa po kaluluwang maabot. Kami rin makatulong rin sa foreign local missionary, Panginoon, to the foreign field. Salamat po pala yung bawat isa nandito. Kahit yung mga wala dito, Lord, we pray makasama namin next time rin sa paglilingkod sa inyo. So help us, Lord, sa paglilingkod sa inyo. Wag matapat. Pagkaluban mo kami ng wisdom, good health, and blessing, spiritual, material, financial. At may blessing kami sa community, especially sa kanilang mga ligtasan ng kaluluwa through the Lord Jesus Christ, sa kanilang pag-faith, pag-believe kay Jesus Christ, their Lord and Savior. Ito aming dalangin, pasalamat, palang daming giving. Bless the gift and the giver, thanks and mission of the Lord. Bless also our physical food. Salamat sa prepare at provision po rin ka, O Diyos. In Jesus Christ's name. Amen. 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 God bless.